Nagpapatuloy ang ating kwento at makikita ang ating bida na tumitingin-tingin sa paligid at nagtataka naman ang kanyang kaibigan kung anong pananggagawa ng ating bida, habang nagpapatuloy pa rin naman sa pagtaturo si Mr. Goo. At napatingin naman ang ating bida sa likuran niya at nakita niya pala si Xiaoning. At sa isip pa ng ating bida na nandito pala tong babaeng ito, hindi niya raw narinig ang about sa kanya at bakit ba daw namatay ang mga ito sa batang edad. At tiningnan naman siya ng masama ng kanyang kaklase at napaisip naman ng ating bida na kahit sa kamatayan daw ay nahihiya pa rin siya dito. Pero narinig naman ng ating bida ang usapan ng dalawang nasa likod niya na sambit pa ng isa sa kay Xiaoning na sa tingin niya nagpapansin ang ating bida kay Xiaoning pero mayroon daw problema ang ating bida at hindi daw magugustuhan ng mga babae ang pagpapansin ng ating bida. Napailing naman ang ating bida sa kanyang narinig. At dahil sa ginawa ng ating bida ay hindi naman nagustuhan ng classmate niya na katabi ni Xiaoning at tinatanong nito kung mali ba daw siya at bakit siya tinitingnan ng ating bida. At nagpatuloy pa ito nang sinabihan niya si Xiaoning na hindi daw dapat ito magkagusto sa ating bida at sinagot naman ito ni Xiaoning na of course daw hindi at iniisip naman ni Xiaoning na sinusubukan daw ng ating bida ang magpapansin sa kanya. At napansin naman ng kaibigan ng ating bida ang galit na ekspresyon ng guro nila dahil sa pananggagawa ng ating bida, kaya sinabihan niya ang ating bida na nakatingin si Mr. Goo sa kanya kaya tinggilan niya na daw ang pagtingin niya sa goddess nila. At makikita nga natin ang galit na si Mr. Goo. At pinagpapawisan naman ang ating bida sa pagkakita niya kay Mr. Goo at sa isip niya pa na napakaseryoso talaga ni Mr. Goo ng buhay pa at pati ngayon napatay na. At napansin niya naman ang libre sa kanyang misa at nakalagay financial markets and investment. At sa isip pa ng ating bida habang tinitingnan niya ang libro niya na parang hindi daw langit ang kanyang kinaroroonan ngayon kasi napaka-coincidence daw na lahat sila ay namatay. At tiningnan niya naman ang board nila at nasabi ng ating bida na financial and investment. Ito raw ang course na kinuha niya ng third year siya. At sabi pa ng ating bida na unless daw kung end of the world na at ang lahat ay namatay at hindi kaya. Parang sa nababasa ko na novel. Nabuhay ako uli at bumalik sa nakaraan. At natapos na ang klase at tumunog na ang bell. At nagsilabasa na ang mga estudyante habang nakaupo pa rin ang ating bida. At nagtanong naman ang kaibigan ng ating bida kung anong nangyayari sa ating bida kung mayroon ba daw nangyari sa bahay nito dahil parang wala daw ito sa klase mayroon ba daw nangyari at sabihin daw ito ng ating bida. At sa isip naman ng kaibigan ng ating bida kung may masamang na panaginipan ba daw ang ating bida kaya ito nadidistract at dugtong pa nito na baka may nangyari sa tahanan ng ating bida. Dahil hindi pa rin nagsalita ang ating bida kaya binigyan niya ito ng 100 at nagtaka naman ang ating bida. At sabi pa ng kaibigan ng ating bida na 100 yuan daw at lahat daw ng problema ng ating bida ay masosolve at magtiwala lang daw ang ating bida. At tinangihan naman ito ng ating bida dahil tama na daw ito sa isang buwan na budget. Pero pinagpilitan pa rin naman ito ng kaibigan ng ating bida at wag daw masyadong formal ang ating bida dahil mag-brothers naman daw sila at nabubuhay daw ito na gumagastos lang pagkatapos nito nagkakaroon naman na daw siya ng another 400. At dugtong niya pa na investment niya daw ito sa ating bida kaya wag niya daw siya kalimutan ng ating bida pag yumaman na ito. At sinabihan daw siya ng papa niya na mayroon daw small business ang magulang ng ating bida at may potential daw. Ito, at kung papalayasin daw ang kaibigan ng ating bida dahil sa pagwawaldas ay lalapit lang daw ito sa ating bida. Kaya hindi na nakatangi ang ating bida at tinanggap na ito at sinabihan naman ito ng ating bida na sige daw pero kukunin niya daw ito as a load at babayaran niya daw ito ng double kung magkapira na ang ating bida. At hinawakan niya naman ang ulo ng ating bida at sambit pa nito na wala daw problema, kumakain daw ito ng karne sa araw na to at pinapalis naman ito ng ating bida. At pumunta tayo sa isang building at maliwanag na buwan. Ang ating bida naman ay hindi makatulog at nagmuni-muni. At habang sa kanyang pagmuni-muni, naisip niya na bumalik talaga siya sa taong 1978 sa kanyang third year college. At napatawa nga ang ating bida habang tinatakpan ng kumot ang mukha niya. At makikita nga natin ang saya ng ating bida dahil naka-jackpot daw ito. At naalala niya daw ang nangyari nang siya ay namatay at papunta sa kadiliman at yung mga pangyayari daw sa timeline sa nakaraan, ibig sabihin nag-time travel daw ang ating bida. Pero bakit daw may mga pangyayari na ang mga monkey ay naglalaban at may lumulutang pang mga island at ibang dimensions? Pero kalimutan na lang daw ang hindi importante, ang importante daw ay ang information gap at yun nga hindi makatulog ang ating bida at hindi mapalagay dahil sa mga pangyayari. At nagpakita na nga ang kaibigan ng ating bida na namumula ang mata dahil sa inis sa ating bida at napansin naman ito ng ating bida. At nagsalita na nga ito at sabi Li Shulay, natutulog ba do ito?
Bakit ba daw ito tumatawa habang nakakumot? At wala pa daw tigil ang ingay ng higaan nito. Kaya dahil galit na ang kaibigan nito sinabihan niya na lang na matutilog na ang ating bida. At sa isip naman ng ating bida na maganda daw ito mayroon pang oras ang lahat. At nagsalita pa nga ang kaibigan ng ating bida na distracted daw ang ating bida buong araw at tinitingnan ang lahat ng bagay at tumatawa ito ng parang baliw at parang wala ng pag-asa, tinawagan lang naman ito ng ating bida. At habang nakahiga ang ating bida iniisip niya pere na binigyan siya ng langit ng pangalawang pagkakataon, bagong buhay at kailangan daw magsumikap pa ang ating bida kaysa dati. At kailangan niya daw tulungan ang hindi niya natulungan dati dahil hindi niya na daw kayang panoorin lahat ng nangyari dati. At na-imagine nga ng ating bida lahat ng tao na dahilan ng kanyang pagkamatay. At sa pagkakataon daw na ito hindi niya nauulitin ang kanyang pagkakamali at kukunin daw ating bida ang lahat ng opportunity sa darating na era at maging pinakamayaman. Nagpapatuloy ang kwento sa building at nakaupo ang ating bida at ang kanyang kaibigan sa loob ng study room. At sa isip pa ng ating bida na dahil nabuhay siya uli kailangan niya gumawa ng magandang plano para sa susunod na mga taon. Simula daw ng 1998, ang China daw ay mag-undergo ng malaking pagbabago, pagkatapos daw ng ilang policies sa darating na 2003, ang presyo daw ng mga bahay ay magtataasan pero may napagtanto ang ating bida. Ang pamilya niya daw ay hindi makaka-afford ng bahay at napaiyak na lang ang ating bida sa pag-iisip nito, at kung wala daw siyang sapat na puhunan, ang pagkuha daw ng bahay ay impossible. Ang stock market investment at technology exports, at kung wala daw ang means ito impossible na daw ngayon, at kahit na daw siya ay muling nabuhay, ang pagsisimula daw ay napakahirap. At para daw magkaroon ng mga bagay at pagdami ng mga assets, ang malaking accumulation daw simula 1998 hanggang 2003 ay napakahirap. Pero magagamit daw nito ang mga information para makakuha ng kalamangan para makapagsimula ng capital, sambit pa ng ating bida habang tuwang-tuwa ito sa kanyang naisip. At tinanong naman ito ng kaibigan ng ating bida kung anong iniisip nito dahil kakaiba na daw ang ginagawa nito simula kahapon. Pero napailing lang naman ang ating bida at question mark lang naman ang kanyang kaibigan na nakatingin sa kanya. At dahil dun tinanong uli ang ating bida kung may sekreto ba daw ito, bakit nagbabangit ito ng 03-78, finance at computers, ano ba daw magpapalit ba daw ang ating bida ng major? Di ba finance naman daw ang magandang major? Dahil magiging trader ka. At sinabihan lang naman ito ng ating bida na hindi dahil nagplaplano lang daw ang ating bida na kumuha ng trabaho ng maaga dahil alam naman daw ng kaibigan niya ang situation ng pamilya ng ating bida. At pinasisigla naman ng ating bida ng kaibigan niya at sinabihan na sa pamamagitan daw ng mga grades, ang pinaka-worst na daw makukuhang trabaho ng ating bida ay sa bangko at dapat maging kontento na daw ang ating bida, pero naalala naman ng ating bida ang nangyari sa kanya sa nakaraan nang nag-apply ito dahil sinabihan lang siya, na sorry kahit malalaki daw ang grades ng ating bida pero wala daw bakante para sa ating bida, gustong-gusto daw ng ating bida noon na magtrabaho sa bangko pero kung wala kang backer wala din daw. Shout out sa naka-experience ng backer ang labanan, bumalik tayo, kaya sinabihan na lang ng ating bida ang kaibigan niya na sa tingin ko tama ang papa mo, na ang maliit na negosyo ng magulang ko may magandang kinabukasan, at dugtong pa ng ating bida na pero iniisip ng magulang ko na ang pagtatanim ay mas madali kaya gusto nilang bumalik para magtanim, pero iniisip din daw ng ating bida kung paano niya makombensi ang magulang ng ating bida, at sa isip pa ng ating bida na si Uncle Zhang daw ay tama, kung nagpapatuloy lang daw ang magulang niya sa business hanggang sa huling buhay nila, magkakaroon sila ng malaking pira. At napasang-ayon naman ang kaibigan ng ating bida, kaya sinabi niya nakakausapin niya daw ang papa nito, para ma-analyze ang prospect nito, gamit ang practical theories nito para matulungan ang magulang ng ating bida na ipagpatuloy ang business nila. At nag-thumbs up pa ito sa ating bida at wag daw itong mag-alala at natuwa naman ang ating bida. Pero bigla namang malungkot ang kaibigan ng ating bida dahil busy daw ang papa nito ngayon dahil sa downtown restaurant na binuksan ngayon at hindi daw ito stable ngayon kaya napaka-busy nito ngayon. At napatanong naman ang ating bida na downtown ba daw. At nag-o naman ang kaibigan nito at tinatanong kung alam ba daw ito ng ating bida at kung may mali ba daw. At napaisip naman ang ating sa nangyari sa nakaraan dahil naging maganda daw ang business ni Uncle Zhang pero naka-offend. Ito, at pagkatapos nagsimula na mabankrupt ang business nito at bigla na rin na nawala ang kaibigan niyang si Zhang Ming at naalapan ng ating bida ang nangyari sa nakaraang buhay niya.
Nang biglang nagsalita ang kaibigan ng ating bida at tinawag ito at sinabihan ng ating bida na aalis na daw ito sa city, at hindi niya alam kung kailan sila uli magkikita ng ating bida, at bigla na lang itong umiyak dahil mayroon pala itong pinagdadaanan, at sabi niya pa sa ating bida na kailangan itong magtagumpay at naniniwala daw ito ng ating bida, at magagawa niya daw ito. At dugtong pa ng ating bida sa isip niya na hindi niya daw maisip na ang kanyang katapusan ay mahirap at nagtaka naman ang kaibigan ng ating bida dahil sa lalim ng iniisip ng ating bida. Kaya pinayuhan na lang ito ng ating bida na ang paglaki ng business, kailangan mong ingatan ang iyong pondo at iwasan na masira ang kadinas sa puhunan at iwasan daw ang mga taong hindi mapagkatiwalaan at dugtong pa ng ating bida na ang papa daw ng kaibigan niya ay mabuting tao at straightforward daw ito. At narinig daw ng ating bida na ang business ay gaya ng battlefield, isang pagkakamali mo lang daw mabibitag ka na, kaya dapat mag-ingat. At nagsalita naman ang kaibigan ng ating bida na para daw matanda magsalita ang ating bida pero siguradong alam na ng papa niya ang tungkol dito, kaya wag na daw mag-alala ang ating bida, at kinaya na niya ang ating bida na pumunta sa bathhouse kasi tapos naman daw ang klase nila. At sa isip naman ng ating bida na kalimutan na lang muna dahil kung sasabihin ko ang about sa pagbagsak sa kanilang business baka isipin nila na sinusumpa ko sila. At sa hinaharap kailangan kong tingnan ang taong ito at tulungan kung kinakailangan dahil hindi niya ni-lockdown ang mahirap kong pamilya sa loob ng 3 taon at naalala pa ng ating bida ang nakaraan niya na lagi siyang nililover ang ating bida at nag-o-order ng ekstrang pagkain para ibigay sa akin at nang malaman niya yung situation sa pamilya ko naghanap siya ng rason para bigyan ako ng pira, at nirerason niya daw palagi na hindi siya nagpapautang ng libre, at pag yumaman na daw ang ating bida ay sisingilan niya daw ang ating bida ng double. At napakabuti daw ng kaibigan niya sa kanya noon kaya turn niya naman daw na protectionan ito. At napunta tayo sa isang building at doon naliligo ang ating bida at iniisip niya peren ang mga gagawin niya na sa kanyang kakayahan daw ngayon at family background niya at ang pagtayo sa finance industry ay madali na. Sa nakaraan niya daw kung hindi magandang school ang iyong pinanggalingan ay hindi ka makakakita ng magandang trabaho pagkatapos mong mag-graduate. Ang maganda lang daw ay nakapaglipat siya sa computer industry at pagkatapos ng ilang taon sa pagpersige at effort nakakuha ako ng achievement sa programming so kailangan kong kunin ang old trade para makakuha ako ng magandang opportunity sa computer at sa darating na panahon ng internet bigla na lang ma-develop at maraming magandang figures ang magsama-sama. As long as nakikita ko ang ang opportunity ay darating at maging successful ako at mananalo, at sa 1999, ang Yang Feilong ay ma-establish ang Flying Feilong Technology sa Hangsha City 8 months simula ngayon, at ito ang unang opportunity na darating daw sa ating bida, at sa pag-iisip ng ating bida hindi niya nanamalayan na lumipad na pala ang sabon na kanyang ginagamit, at sa isip pa ng ating bida na sa skill niya ngayon sa susunod na taon siya ang maging top na programmer, at kung i-secure daw ng ating bida ang posisyon niya sa Feilong Technology ang kanyang assets daw ay siguradong lalaki, at kung mayroon na siya sapat na puhunan ay aakyat daw siya ng mataas, at dugtong pa ng ating bida na habang tuwang-tuwa peren na isusulat niya daw ang sarili niyang destiny, at pati na daw ang destiny ng China at siya daw ang hahawak sa kapangyarihan ng mundo na magdominant, at pagkatapos ng pag-iisip ng ating bida ay napansin niya na ang sabon na tumilapon, at balak niya na sana ito kunin, kaso may bigla siyang napansin, at paglingon niya nakita niya ang kanyang kaibigan na parang may hindi magandang gagawin, at nagsalita ito na nahulog ang sabon sa sahig, bakit hindi pa kunin ng ating bida, habang parang may hinahanda. At nagsitaasan naman ang balahibo ng ating bida at habang nanginginig pa ang ating bida, nagsalita naman ang kanyang kaibigan na wag daw magsalita ang ating bida ng walang kwenta dahil straight daw itong lalaki. At bigla na lang itong tumawa at pabiro nagsalita na sino ba ang Heidi Straight at pinatay na nga nila ang shower at nagsalita ang kanyang kaibigan na mauna na daw siya at tapusin daw ng ating bida ang pag-shower at nabigla na lang ang ating bida dahil may lumalabas ng liwanag. At nagtaka pa ang ating bida kasi pati sa kaibigan niya, at nagtaka naman ang kaibigan niya dahil wala naman itong nakita, at tiningnan ng ating bida ang liwanag ito daw yung napaka-golden, at ito daw yung sa past life niya sa may cafe ito daw ang katulad na liwanag na nagpakita sa kanya, at nakita niya daw ang katulad nito na liwanag ng nag-time traveling siya, at tinawag naman niya ang kaibigan niyang si Zhang Ming kung nakita ba niya ang golden light sa kamay ng ating bida, at nagtaka lang naman ang kanyang kaibigan. At nagtanong ito kung ano bang liwanag ang tinutukoy ng ating bida kung Ultraman light ba daw ito, at baka nasobrahan lang daw ang ating bida sa panonood ng TV, at wag daw siyang biruin ng ating bida ng ganyan, kasi natatakot daw ito, at sa isip naman ng ating bida na wala na yung golden light, baka illusion lang daw yun,
at nagsalita naman ang kaibigan ng ating bida habang papaalis na, nasabi kumikilos daw ng kakaiba ang ating bida ngayon, kaya kailangan nitong mag-shower na at mag-relax, at kung hindi peren daw maganda ang nararamdaman ng ating bida pupunta daw sila sa school clinic bukas para magpa-check up. At patuloy peren namang iniisip ng ating bida kung ano ba talaga ibig sabihin ng liwanag na yon. Kinabukasan sa school nila. At habang naglalakad sila Xiaoning sa may kantin, nagsalita ang kanyang kaibigan na, Xiaoning, hindi niya ba daw namalayan ang ating bida, hindi daw ito nag-aligid-aligid sa kay Xiaoning nang nagdaan, kailangan daw nilang tumakbo sa kanya ngayon o kahit na sa susunod, at dahil sa pinagsasabi ng babae sinigawan niya na ito na parang ito ang may paki sa ating bida, kung darating siya, darating kung mawawala siya mawawala, at wala daw siyang pakialam dito. At nagsalita naman ito na sa tingin niya na-realize daw ng ating bida na hindi daw makukuha ang atensyon ni Xiaoning kaya humanap na daw ito ng ibang target. At napaisip naman si Xiaoning na totoo na napakatahimik ngayon ng ating bida at ginamit daw ng ating bida ang pagtatanong sa kanya kung ano mang elective ang piliin ni Xiaoning ganun din daw yung pipiliin ng ating bida at pumunta daw ang ating bida sa library nung andoon siya at late daw present ang ating bida sa klase at nakaupo sa malapit daw sa kanya para mapansin daw ang ating bida. At doon napaisip pa si Xiaoning na ngayon daw ang ating bida ay hindi pumasok at kahit kung papasok ay upo sa likod at magbabasa ng libro, ano daw kaya ang ginagawa ng ating bida, at siniko naman si Xiaoning ng kaibigan niya at sabi na speaking of devil daw andyan na ang ating bida, ang malaking romantic ay naging bookworm at naghahanda para sa graduate exams. At yun nga naglalakad ang ating bida habang nagbabasa at hindi niya alam na pinag-usapan na pala siya at sa isip pa ng ating bida na hindi na siya makapaghintay sa 8 months na darating para hanapin ang Yang Feilong at dapat hindi daw malate ang ating bida, ang Yang Feilong's business empire daw ay titingnan daw ang mga issues sa darating na mga stages, kailangan daw nitong hanapin ang mga issues. At dahil sa sobrang busy ng ating bida hindi niya na napansin ang dalawang babae na nakaharang. At sa isip naman ni Xiaoning na naglalaro daw ang ating bida para lang daw makuha siya ng ating bida, at ang mga aso daw ay hindi binabago ang kanilang ugali, at doon nga nabangga siya ng ating bida at namula naman ang buko ni Xiaoning at natapan ang dala niyang pagkain. At nagalit naman dito si Xiaoning at sinigawan ang ating bida na Li Shulai, nagpre-pretend lang ba daw ito na hindi sila nakita ng ating bida, at nagsalita rin naman ang kaibigan niya na, hindi daw sila gumalaw at binanggo daw sila ng ating bida, at humihingi naman ng sorry ang ating bida dahil hindi niya ito sinasadya, at tinanong sila kung okay lang ba ang mga ito, at nagsalita naman ang pelenggera na si Xiaoning na kung hanggang kailan ba daw siya susundan ng ating bida, at wag na daw subukan ng ating bida na kunin pa ang atensyon nito dahil hindi daw papasa ang taktika na ito, at hindi daw siya mahuhulog sa hard to get gamas, at dugtong pa nito na alam ba daw ng ating bida kung anong gulo daw, at walang kwenta daw ang pag-uugali na ganyan, at punulot naman ng ating bida ang natapon na pagkain, at sinabi na natapon ko ang pagkain, at nang tumayo na ang ating bida ay sinabi nito na kasalanan ko at natahimik naman si Xiaoning, at linabas ng ating bida ang kanyang pira na sabi ito yung kabayaran, kung kailangan nyo, bibigyan ko kaso ng dagdag pa, at tumalikod naman si Xiaoning at sabi isang yuan lang walang pinag-iba sa iba, wag ka nang mag-abala kukuha ako ng ako lang, at sa susunod daw tumingin daw ang ating bida sa denaraanan nito, dahil kapag nabangga ito ng sasakyan kapag tumatawid sa kalsada kanino ba daw kasalanan yon? At nagsalita naman ang ating bida na tama napakabuti mong tao. At nagpatuloy na ang ating bida sa kanyang ginagawa habang iniisip ang tungkol sa Yang Feilong's na problema, at kung saan nabalita ito sa media ng maraming ulit na past life ng ating bida, at nagtaka naman ang dalawang babae sa ginagawa ng ating bida, at nagsalita naman ang kaibigan ni Xiaoning kung mababaliw na ba ang ating bida at iniwan na lang sila bigla, at hindi niya ba daw naiintindihan ang pagsusuplay din ni Xiaoning. At napaisip naman si Xiaoning sa ating bida dahil hindi niya masabi kung hard to get game ba ang ginagawa ng ating bida pero parang gusto peren daw magtanggap ang ating bida. At nagsalita naman ang kanyang kaibigan na tuluyan na ba talagang nawala ng interest ang ating bida sa kay Xiaoning at hindi man lang daw tumingin ang ating bida sa kanya, sa nakaraan daw, nagpapansin daw ang ating bida at nagpumilit na tulungan ito sa pagkain, pero ngayon daw ginamit ang pira para masolve ang lahat, at napariyak naman si Xiaoning dito na sambit pa nito na siguro dahil nalaman niya daw ang intensyon ng ating bida, at nasaktan ang pride ng ating bida. At umosok na nga ang ulo ni Xiaoning, at sabi niya pa na pupunta ito para kumuha ng pagkain, at sa isip pa nito na kung ang laro na to ba daw masaya sa ating bida, at kung iniisip ba daw ng ating bida ay may in love ito sa kanya, sa maliit lang na tricks, at dito muna natin tinatapos, at kung gusto nyong subaybayan ang ating kwento mag-like at subscribe lang po tayo.